Likod. Pasensya na po kayo, ngayon lang ako ulit nakahawak ng mic. Usually po kasi, di ba, sa na tayo nagkakita, tapos pag nawala ng internet, kausap ko yung sarili ko. Ganun kasi. Anyway po, busog na po ba lahat? Dapat, spiritual, busugin din natin mga kapatid. Huwag muna tayong magmadaling umuwi. Kasi ang ilan sa atin, ang layo pa ng pinanggalingan. Iba dito, malapit lang. So, sulitin natin yung araw na to. Lalo na yung mga tulad dito, no? Sino dito, first time lang kami nakita? Yung iba dito, hindi ko kilala eh. Sulitin natin yung pagpapakilala sa isa't isa, mga kapatid. Kasi hindi natin alam yung panahon, baka bukas, katulad ko, bigla ako mawala. Huwag naman. Mga elder, di ba? Baka hindi natin alam isang araw. Kung hindi lumipat, namatay. No? Anyway, umpisahan po natin yung ating lesson sa basahin po na yung ating team. Psalms 31 verse 24. Be of good courage, and you shall strengthen your heart, and ye that hope in the Lord. Amen. Actually, courage is a part of our life, mga kapatid. No? Nagagawa natin yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bakit ba may courage? Ang isang tao. Mamaya tatalakayin natin. Pero, start natin yung ating lesson sa Psalms 31. Verse 1 to 5. Basahin mo mga kapatid kasi yung iba, na-late kanina. So, in thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in thy righteousness. Bow down thine ear to me. Deliver me speedily. Be thou my strong rock, or an house of defense to save me. For thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privily for me. O thou art my strength. Into thy hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Amen. Ako yung ni Elder Wally, no? Para medyo daw mabilis. Kasi mga susunod sa akin, talagang 1 hour to 5 hours. No? Okay lang ba yung mga kapatid? Ito yung share ko mga kapatid. No? Yung about sa Psalms, ito yung salmo ni David. Ito yung kanyang prayer, deliverance from his enemies. No? Siya yung nananalangin. Humingi siya ng guidance sa Lord. Humingi siya ng, binibigay niya yung tiwala niya sa Diyos. Anong klaseng tiwala niya? Stability, security, and protection. Regarding dito, ang sabi dito, everything including David's life. Kasi mga panahon na yun, mapanganib mga kapatid. No? In the time of war, makakaramdam ka ng takot eh. Na baka mamaya may lumilipad na paanana sa'yo. Gayun din naman sa panahon natin, anong meron? Sniper. Diba? Missile. O balat ng saging. Pwede, di ba? So, ang sinasabi dito ni David, yung kanyang buhay, pinagkakatiwala niya sa Diyos, mga kapatid. Number 1 dyan yung stability. Ano pa meaning ng stability? Katatagan. Tayo ba mga kapatid, matatag ba tayo? Physically. Kailangan healthy. Yeah. Kaya nga lang, masarap po kumain. Eh. Masarap talaga kumain. Pero i-balance lang natin mga kapatid. Kasi kung hindi natin i-balance, unbalance. No? Unbalance. Ibig sabihin ng physically, yung istabi yung katatagan natin, hindi natin nilalayo ang takot. Hindi natin nilalayo ang takot katulad ng... Ito sabi dito, be of good courage. Nung una, takot ako mag-preach. Ito, sabi ni Elder Romel, preach ka, ang konti lang. Siyempre, bago lang, tuwan niya ako. Hindi dyan, natatakot ako. Tapos, si Elder Romel pa nasa harapan. Ako. Di ba nakakatakot? Pero, andun yung encouragement ng mga elder. Andun yung good courage, mga kapatid. Mentally, ito yung lagi ko narinig sa Google Meet, lagi pinipreach. Yung ating pag-iisip. Bakit kailangan stable ang ating pag-iisip, mga kapatid? Sa tingin niyo, bakit kailangan?
Kasi pag hindi ho stable ang ating pag-iisip, puro stress na lang po yung ating iisipin. Stress sa ganito, sa Judith, ano pa? Mag-asawa, sinong asawa ni Judith? Si Bill. No? Mag-asawa yan. Ano pang stress sa paligid? Ito, yung narinig ko. Stress dahil yung sa politika. Ano nakaka-stress? Ano yung president versus vice president? Tapos nasasakop pa ng China. Ano ba talaga? Yung iba naman, nababasa mo na mas okay pang magpasakop tayo sa China. Sino kaya dito magpasakop sa China? Pero okay lang din, magpasakop tayo sa China para lahat pwede magnegosyo. Diba? Lahat matututong magnegosyo. Totoo yan. Yung iba naman ayaw. Ako, ang technique para mga kapatid, para ma-less yung stress mo, kung naisipin yung mga bagay na yan. Sabi dito, he trusts in the Lord. Sabi ni David, yung salmo na nagtitiwala sa Diyos. Bakit iisipin mo pa yung mga bagay na yan? Kung ikaw ay nagtiwala na, drop mo na. Sabi nga, may bagahe ka, bitawan mo na. Kasi ikaw, like ka ng GMA News, ABS-CBN, ang follow mo, wala kang stress. Yeah. Wala kang stress, ang follow mo lahat ng politician. Ang follow mo lahat ng nakaka-negative sa internet. Kaya nga, nakakatuwa si Edgar John, ayaw talaga ng technology. Kaya, tingnan nyo, 70 years old, batang-bata. Walang stress eh. Totoo yun, kiyon. Ako nag-start ako mag-unfollow na ng mga negative na nag-feed sa akin. Tuwing umaga, pag nakita mo agad dyan, parang sila na agad yung araw. Totoo. Okay. Next, stability ng spiritual. Ito. Marami talagang sumablay dito. At iilan, kung hindi stable ang spiritual life mo, hindi ka lagi nakikinig ng pitch, one day na lang mawawala ka dito. Totoo. Sa Cavite, napakadami nang nawala. Pero welcome silang bumalik. Yun ang kagandahan. Kasi mga kapatid natin sila eh. Okay? Yung mga umalis, welcome na welcome bumalik, mga kapatid. Huwag natin sila ipagtago yan. Sila yung nagkasala lang minsan. Welcome po silang bumalik, mga kapatid. Next, ito yung pinag-pray ni David. Ito yung kanyang salmo, seguridad. Kasi anytime may mga hunting sa kanya eh. No? Pinipersecute siya eh, yung seguridad. Tayo ba mga kapatid, sa panahon natin ngayon, iniisip pa ba natin yung seguridad? Oo naman. Mamaya may kagalit ka eh. Pero huwag ka magdala ng bagay, wala tayong ganon. Iniisip pa ba natin yung seguridad? Siyempre, dapat physically secure tayo, mga kapatid. Pero itong physically secure, pinagkakatiwalaan natin ito sa Diyos. Kasi hindi natin alam yung panahon. Physically secured, ibig sabihin, yun nga, maging healthy ka. Maging healthy tayo, mga kapatid. Next, ano ba? Spiritually secure. Ibig sabihin ng spiritually secure, mga kapatid. Ito yung secured niyo yung Philippians 4:7. Ito yung masabasa tayo sa Philippians 4:7. Sabi dito, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind. Through Jesus Christ, sa Tagalog, ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay nag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Nagiging secure daw yung ating puso at isipan, mga kapatid. Secured ba tayo, mga kapatid? Next, protection. Ito yung kadalasan ito yung pinaka gusto ko. Yung meron tayong protection. Totoo. Sino dito na naniniwala na tayo ay may protection ng Panginoon? Siguro lahat, no? Kasi pag nagde-declaration ako, wala nang tumatas, nabusog eh. Okay. Now, David is asking for protection dun sa kanyang salmo. Kaya nga sabi niya, no? Ano yun? Hindi, O Lord, I put my trust. Lahat pinagkakatiwala niya, including yung katatagan niya, yung seguridad, yung kanyang protection. Pinagkakatiwala niya sa Diyos. We are asking for protection. Kaya din sa buhay natin, mga kapatid. Dapat nagpe-pray tayo. Nag-ask tayo ng protection sa Lord. Sa employment. Sino dito walang trabaho? Lahat may trabaho. Yeah.
So lahat hindi matitisod sa giving. Joke lang. Yan, sa employment, kasi before di pa ako PB, alam mo, dinuog po ako nung nag-apply ako. Tawag nga sa akin, professional applicant. Napakadami kong na-applyan. At kapag ako ay nag-a-apply, kasama pala sa application yung religion. Grabe yun. Yung share ko lang, no? Kasama pala sa pag-application yung religion, tinatanong ka ng kung ano-ano. Pag nag-agree ka, doon pala tatanggapin. Sa ano yun eh? Sa letter I ang umpisa eh. So, kinalaman dito na. Kailangan makikinig ka muna bago ka matanggap. So, mababaw pa ako nun eh. No choice. Kailangan ko ng trabaho. Tanggap ka na. Okay? Ano pa? Ano example ng protection? No? Sa Pilipinas, humingi ka ng proteksyon na huwag masakop ang bansang Pilipinas. Baka magkagulo. Yun nga, katulad nga nasabi ko, huwag na natin pakailaman yan. Kasi may ilang kapatiran, share ng share sa gera. Napupuno na yung chat box. Puro gera. Puro gera na yung pinag-uusapan. Mukhang kilala niyo kung sino ah. Sige, teka, World War II na. Ano ba? Parang hindi ka naman naniniwala na wala kang protection mula sa Panginoon. Huwag mo nang intindihin yun. Okay. Spiritual protection. Ito laging tinatapik ng mga elders ko, walang supply. Parang every week. No? Ano yung spiritual protection? Ephesians 10:18. Full armor of God. Siguro na lagi nyo naman naririnig ko, every Wednesday na nga eh. Lagi nasa topic din. Maganda yung paulit-ulit. Sabi ng ibang grupo, pangit daw ang paulit-ulit. Last Thanksgiving. Di ba magkakasama tayo? Sino ba dito nandito nung last Thanksgiving sa ano? So, kayo pa rin. Di ba? Ulit-ulit pa rin. Okay yun. Maganda kayo pa ulit-ulit. Yung topic na natin last, simula ng umaga hanggang hapon, nauulit lang naman. Di ba kayo nagtataka mga kapatid? Pare-pares yung paliwanag ng mga elder, pero nakaka-enjoy. Gayon din sa Biblia mga kapatid, kung isipin natin, yung sinabi naman sa Isaiah about the Christ, di ba? Tatawagin siya ng Manuel. Sinabi rin naman sa Matthew. Parehas lang, ulit-ulit lang naman. Pero bakit kaya pare-parehas? Kasi isa yung pinanggagalingan mga kapatid. Iisa yung author. Okay? Sabihin, one spirit mga kapatid. Ito yung spiritual protection, isa sa mga nagustuhan ko. Ramdam ko to. Sino ba dito ramdam na may spiritual protection siya? Another example yung kay Abraham. Yun nga yung about dun sa may nagkagusto mga Genesis 12:3. I will bless them that blessed thee. Sa Tagalog natin. Kasi medyo mahina tayo sa English. At aking pagpapalain ang mga nagpapala sa iyo. Principle to ng Diyos kay Abraham. At aking susumpain ang susumpa sa inyo. At sa iyo pagpapalain ng lahat ng mga matindi to. Ito, kahit hindi patungkol sa atin, no? Nararamdaman natin to. Lalo na din sino dito may business. Taas ang kamay na may business. Kasi ako nakataas na kamay. No, naramdaman ko to. Kasi lagi may nagsasabi sa amin na kapag nakikibusiness daw sa amin, ang gaan-gaan daw ng business nila. So parang, oo nga no. Pero yung mga taong umaway sa amin, inarusahan ng Lord. Dito. Katulad kay Elder Romel. Mamaya, banggitin natin. Banggitin natin. No? Pansinin niyo, pag may tao kumukutsa sa inyo, lalo na may mga ginagawa kayong abala kayo sa kanya-kanyang buhay, hayaan nyo na lang. Ano sabi ng Biblia? Dearly beloved, Romans 12:19, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it's written, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Diba? Sabi dito, yung mga taong sumusumpa sa inyo ay susumpain din ng Diyos. Hayaan nyo yung Diyos ang gumante. Pero ramdam ko to, ganun nga ang nangyari. Pero hindi ko pinapanalangin na mangyari sa kanila. Kasi tao lang din sila. Pero, one time, may mga umukutya sa amin, nalubog talaga sila. Super lubog.
Pero pinag-pray na lang din natin sila. Siyempre, hindi natin kailangan gawin sa kanila yung mga Diyos ang lumaki sa kanila. Balik tayo sa Psalms 31, verse 24. Hindi ako sanay, talagang may mic din. Kausap ko sa sarili ko, doon ako sanay. Be of good courage. Sabi dito, no? Be of good courage and He shall strengthen of your heart. Sabi dito, good courage. Bakit ba nagkakaroon ng courage ang isang tao? Sa tingin niyo, bakit nagkakaroon ng courage ang isang tao? Kasi meron fear. May takot ang isang tao, kaya nagkakaroon ng lakas ng loob. O sa panliligaw. Diba? Halimbawa, panliligaw mo na. Simpleng bagay. Kailangan mo ng lakas ng loob. Good courage o bad courage? No? Yun, may courage, nagkakaroon ng courage ang isang tao. Kapag pala ako, siya ay takot. Kapag pala ikaw ay takot, dun lumalabas yung courage. Ano ba? Danger! Yan. Kapag nakakaramdam pala ng danger ang isang tao, lumalabas yung kanyang courage. Ano pa? Threat. Diba? Pagbabanta, matindi na yun. Lumalabas din yung lakas ng loob mo para yung bagay na yun. Doon pala lumalabas yung courage. Pero sabi dito, be a good courage. Talakayin natin yung fear. Yung fear kasi nagmumula yan sa bagay na hindi pa natin nagawa. Kaya ka takot sa isang bagay kasi hindi mo pa nagawa. Katulad nung pag-preaching na nga lang, hindi ko naman ito ginagawa dati, kaya ako natatakot. Okay? Pastor, huwag na ako. Yun na lang mo. Yun na lang mo. Kahit magpasiging, ayaw ko eh. Kasi natatakot ako. Baka mabulol ako, ibulol naman talaga. Nakakatakot. Pero pag nalampasan mo pala yung fear, ano, nangyari? Di ba nawawala? Napapalitan ng lakas ng loob. Tama pa mga kapatid? Yung fears, ano ba? Sa business na naman, networking na naman. Di ba may takot pa rin sa mga bagay-bagay? Katulad dito, Thanksgiving. Di ba minsan natatakot tayo na baka hindi mag-success? Baka walang dumalo. Bawasan mo yung puan. Bawasan niyo yung pagkain. Pero hindi, no? China-challenge natin yung sarili natin, pinag-pray natin sa Lord. Hindi, maraming dadalo. Katulad, ang dami. Para na-doble yung nakaraan. O dahil sa praise. Stop. Mas marami po yung ngayon. Kasi maraming di umatin ang nakaraan. Eh. Yung po yung fear, yung bagay na hindi pa natin na gagawa. Okay? Danger! Ito matindi ang danger. Ito naman yung bagay na hindi pa natin natututon. Halimbawa, yung dagat, yung horizon ng dagat, hindi natin makikita yung kabilang side eh. Baka may danger na nag-aabang. Okay? Halimbawa si David, kaya siya nag-pray kay Lord kasi ang daming danger na maparating sa buhay niya. Pero na-reach niya yung pinakatuktok na naging siya? Naging hari. Sa pagiging hari pala, mas mataas ang danger. Mas mataas ang danger. Ano yung danger? Kapag hari ka, kaya mong gawin ng lahat. Since kaya niyang gawin ng lahat, anong nangyari? Dun sa kanyang danger, na-fall siya sa kanyang danger. Anong nangyari? Siya ay natukso sa isang babae. Yun yung danger niya. At yung babae, buti kung babae lang, ay may asawa. Yung danger. Hindi, natalo ng danger yung kanyang courage na labanan. Yung good courage niya. Tinalo siya ng danger, mga kapatid. Yun pa, another example ng danger. Sobrang ang tali-talino mo about sa Bible. Ayun na. Ang dami mong alam about sa Biblia. Hindi ka na nagtatanong sa mga elder. Hindi ka na nakikinig ng mga preach. May danger po dyan sa knowledge. One day na lang, ikaw na yung Diyos. Nasobrahan eh. Yun yung danger. About knowledge naman, no? Anong danger sa Biblia? Kung bakit
parang naliligaw na tayo, 2 Peter 1:20. Memory verse na, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Yun nga yung danger. Kaya, send ka ng mga nangyayari sa mundo. Tapos, tatapalan mo ng revelation naman. Danger yan mga kapatid. Tanong ka. At kapag hindi alam ng elder, hindi alam ng pastor mo, tinanong mo, anong sasabihin ng pastor? At aaralan natin yan. Ayaw, nakikita niyo yun, yung logic nun, kung bakit sinasabi ng pastor na pag-aaralan natin, kasi umiiwas siya dun sa danger. Na baka magkamali naman ako pag pinaliwanag ko sa'yo. Ganun yun. Kaya yung pastor mo, kahit pastor pa yan, nagtatanong din yan sa ibang pastor. Okay? Umiiwas tayo sa danger. Next, ito yung threat. Ito yung nakakatakot. Nalampasan mo na yung fear mo. Yung courage mo, nalampasan na rin yung danger. Ito na yung threat. So, na-overcome mo na yung dalawa, mga kapatid. Ito yung salmo ni David na pinagkakatiwala niya yung kanyang takot, yung danger, at sa huli may threat na eh. Gayun din sa panahon natin. Halimbawa sa Cavite, nalampasan na yung takot sa pag-preach, nalampasan na yung danger dahil established na yung church. Nagkaroon talaga ng threat, literally. Sa Cavite sa church sa Cavite, nagkaroon ng threat. Nag-away. Si Elder Romel, nag-away. Anong kaaway niya? Kasi ikaw ay may threat na, ibig sabihin, kaaway mo siya dun sa iyong paniniwala. Nakaaway ba naman ni Elder Romel? Alam niyo kung anong kaaway niya? Babae. Babae, bakit? Sinabihan ba naman ni Elder Romel? Walang pastora! O ano yung threat na ni-return sa kanya ng pastora? Ididimanda kita, ikaw talaga, pastor ka! Kailangan mo na talaga ng good courage. Kailangan ipag-pray mo yun, ididimanda ka eh. Sabi ni Elder Romel, meron akong ebidensya. Mula sa Biblia, yung lumabas sa aking bibig at hindi sa akin. Ano yun? Nalampasan niya yung lumakas yung loob niya dun sa threat na yun. Anong nangyari? Natuloy ba? Nawala. Na-overcome niya. So, ibig sabihin, itong salmo ni David, magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi tayo iniligaw ng Diyos. Okay? Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating mga ginagawa. Pero may wording dito, sabi dito, be of good courage. Kasi meron din bad courage. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Baka ang lakas ng loob natin sa mga bagay-bagay, dito sa ilayo natin spiritual, baka naman meron tayo natatapakan ng tao. Lakas ng loob mo, pero pinatatapakan ka ng tao sa employment. Gusto mong ma-promote. Ma'am, late. Late po yan. Okay, sige. Alam niyo po yan, ang aga po nag-break. Nakamit yung bad courage kasi ito yung bravery that is used to achieve a goal that is harmful to oneself or others. May gusto kang marating, pero nakakasira ka naman ng iba at yung sarili mo mismo, sinisira mo na rin. Pero spiritually speaking, pagdating sa spiritual kasi, there's no bad courage, mga kapatid. Talagang may matatamaan at matatamaan. Tanggapin na natin yun, mga kapatid. Kaya buti pa yung iba nating elder, talaga na-experience nila yan. Natakot nga ako eh. Pumunta po kami sa Solana. Solana sa Iligan. Iligan na din? Ilagan. So, Ilagan. Kasi nga, iilan tayo sa mga pastor. Pumunta kami sa Ilagan, no? Ang daming pastor. Siyempre ako, hinila lang naman ako dun eh. Bago pa lang ako dun eh. Sinama mo agad ako eh. Tinanong tuloy ako. No, ang titindi ng mga pastor doon, mga kapatid. Talagang kung sa tibate eh. Bakbakan sila Elder Benny. No? John 1:12, pinagdidiinan. Tanggapin mo si Kristo. Ikaw ay sa demonyo. Sabi mo, dala-dala nito ay sa demonyo, huwag paniwala dyan.
Ano ba yung pastor mong dinala dito? May sa demonyo. Siyempre ako naman, naiiya naman ako. Siyempre bago lang din ako. Andun pa yung fear ko eh. Wala pa akong lakas ng loob na tinuro ko, ikaw, ikaw ba ito okay lang? Pero ipag-pray natin, dyan lumalabas yung good courage natin kapag nakakaramdam tayo ng mga bagay nito. Yun lamang po mga kapatid, salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po. Enter Nelby. Onyo. Kita niyo po ang way ng ating mga preacher. No? Kita niyo iba-ibang personality. Like yung nauna natin. No? Very persuasive. Elder Beam. Parang hinahantulod ko parang ng Apostle Peter. Pero ito po, isang iglesia lang naman. No? Yung ating pangalawa, Elder John. Kita nyo yung pagkakaiba doon sa gospel, Matthew, Mark, Luke, pero ka-Elder John, kakaiba. No? Pero siya yung John rin. Yan natin. Ihantulad ko lang kay Apostle John. Ngayon, kay Brother Membi, ihantulad ko naman kay Timothy. Yung mga tagubilin ko ng kanyang pastor, do sa kanyang kabatahan.